Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonates. Hindi ko mag-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makukuha na ang lahat ng energy ng Earth sign sa mundo. If you don't like the way I read, pwede ka naman kung mag-next video. And, para sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na nga guys. And, if you want to book a personal reading, Madam P, yan yung search mo sa Facebook. Yan yung Facebook page namin. Let's start what we have here for the sign of Virgo, Taurus, and Capricorn. Ayan. Sorry, medyo na nalilito ako ngayon or may mga words ako na nabubulol ako kasi we're having Mercury retrograde August 11 patapos na ko eh. So, apektado ako noon. Pag may Mercury retrograde, of course, nagkakaroon akong bagal na planeta ng Mercury, which is the planet of communication, and yun, communication and the planet of, yung may kinalaman sa mind natin, and the way we think. So, affected ako niyan, guys. Malakas ang aking earth sign sa aking chart, sa aking natal chart. So, maaaring maapektuhan ka rin ito, especially mga Virgos. The devil is here. This is Capricorn energy. 10 of Wands, 9 of Wands, Page of Pentacles, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn energy. I feel like there's something here na hindi mo magawang i-let go kasi although nagkakaroon ng challenges or problema, pwedeng may kinalaman sa money finances ito. And maybe because you're thinking about the child or a child or someone younger sa iyo, or maybe hindi mo ma-let go because part of your childhood ba na gusto is may kinalaman dito. And then the devil is here, so may mga nakikita tayo mga taong nakikialam regarding dito sa bagay nito, especially 10 of Cups, family. And the 9 of Swords, so nakikita nila yung mga problem mo. And pwedeng sila yung isa sa nakikialam sa bagay nito. I want to get an advice regarding dito sa bagay na ito, sa sitwasyon na ito. Ano yung advice pagdating dito? Advice sa'yo. Spirit guys, angel guys, for the sign of earth sign. I mean, for me wala pa dito sa card. I mean, I'm not reading the card. Pero, there's a new beginning for you with the Ace of Swords. Ay, sabi ko nga for me, di ba? Advice ko. I mean, challenges is part of life. Hindi mo maaano yan eh. Hanggat napubuhay tayo, puno-puno tayo ng mga challenges na dadating sa buhay natin, di ba? Kasi part of growing is pag may mga challenges, hindi naman mawawala yun. So, for me, as long as you are happy or gusto mo yung ginagawa mo, just continue. Ayun na rin ang nandito sa card kasi with the King of Cups. Sundin mo yung puso mo. Diba? If you are patient enough, no? Ganun naman talaga pag nagmamahal tayo, pag isa love, ilalabas natin yung patience natin dyan eh. No? And dito sa nakikita ko dito, patience is the key, no, sa success in life. And nakikita tayo ng new beginnings pagdating sa future. Kumbaga pwede ngayon may problema, pero in the future, may mga bagay na mapapasok ka, ideas na mapapasok sa isip mo na magiging dahilan para i-pursue mo yung bagay na talagang gusto mo, no? And at the same time, hindi lang yung ideas na yon, pero pwedeng itong ideas na ito makatulong din sa'yo para ma-reach mo yung goals or yung mga gusto mong ma-achieve sa buhay mo. Alam mo, tagalan itong nagpapakita sa akin itong temperance, but ngayon mas nagpapapansin sa akin dito yung picture ng wings nung babae. By the way, may mga times hindi ko maipapakita yung card kasi medyo mahigpit sa YouTube. Ayaw niya ng mga
limited or hindi pwede sa ibang audience. So, may mga images na ganun kasi. So, this temperance card is showing to me, as you know, katulad niya ng wings. It will fly high pag natutunan mong gamitin yung wings. Diba? Katulad ng mga ibon. Kapag hanggat hindi pa nila kaya, nandun yung kailangan pa ng support. So, maybe regarding dito sa bagay na ginagawa mo, kailangan pa ng support na nito. But, once na matutunan mo, yung or itong bagay na ito is matutunan na kumbaga sa haba ng panahon, nandun yung patience mo, you're giving your everything, your love towards this with the King of Cups, eventually malayo ang mararating nito eh. Yan no, lalo na with the Eight of Cups, this is future. Two of Cups is here. I can see napakaswerte mo pagdating sa mga taong napupunta sa buhay mo, like not necessarily love, pero partnerships with regards sa maybe money or career. Kasi nakikita natin na itong mga taong ito is may mga missing piece sa'yo na sila yung kumukumpleto. For example, hindi mo alam gawin yung isang bagay, pero itong taong to, kaya niya gawin yun. So, nandun yung give and take para mag-work out etong bagay na ito sa buhay mo. Okay? Kung ano man ito na may challenge para sa iyo. And nakikita natin with the Ten of Cups yung energy ng being full. Yan, number 10 is whole number yan. Kumbaga sa numerology, it's symbolizing as buo. So, yung mga pagkukulang mo, mga kakulangan mo, may mga taong kayang punuan yan. No? And kaya nilang tulungan ka sa bagay na alam nila or paraan na alam nila. Kaya nga napakaswerte mo sa mga bagay. So, who is this person that you're dealing with pagdating sa love? The Magician is here. King of Wands. Alam mo, pagdating sa love, you only have to, ginagamit kasi natin dyan yung emotions mo. Pero nakakita kasi tayo dito ng involvement pagdating sa mga taong hindi nagiging honest sa'yo. No? And ang kailangan mo gawin is pakiramdaman, use your intuition pagdating sa bagay na to. And pwede may person na kakonect ka which is not being honest sa'yo with regard sa money. Mararamdaman mo yun sa tao kung dapat yung pagkatiwalaan mo hindi. So, believe your feeling, your intuition. Ayan. Kasi, isa yan sa gift sa atin eh. Yung pakiramdam, lakas ng pakiramdam. Sometimes nga lang na sasapawan yun ng ayoko naman maging judgmental, ayoko, bigyan natin ng chance, yung mga ganun. So, doon nagkakaroon ng problema once na hindi mo sinunod kung ano yung naramdaman mo sa isang tao. The first time na makita mo siya, nakaramdam ka ng gano'n, parang ayaw mo tiwala dito sa tao. But then, natiwala ka. So, part of it is your fault. Diba? Kasi pinigyan ka na nga ng pakiramdam eh. Bakit di mo sinunod sa pakiramdam mo? No? Honestly, totoo yung ano yun? Na-apekto na naman ako ng Mercury retrograde natin. Pero, meron kasi kasabihan na nakalimutan kung ano yung English nun, pero sige, iaayos ko na lang sa Tagalog. Na parang sa unang tingin, high chance na tama yung pagtingin mo na yun. Yung unang tingin mo sa tao, ganito siya, ganyan siya. Hindi mo siya nagustuhan. May high chance, in the long run, hindi mo talaga siya magugustuhan. Kahit ipilit mo yung sarili magustuhin siya, bigyan niya chance na baka naman meron siyang part na magusto-gusto sa kanya. Pero, hindi siya okay pag in the long run kasi makikita mo yung mga hindi magandang qualities or mga bagay na hindi okay dito sa person na to. And, yun nga. Yung iba walang kinalaman yung reading sa love, but yung iba meron.
The Four of Cups is here. This person is really broken-hearted right now. Nasasaktan siya. Emotions niya sa'yo. Kasi parang... Actually, parang ang nakikita natin dito, hindi siya sigurado sa sarili niya. Hindi niya alam kung... Masyado siyang dreamer kind of energy. Parang hindi niya alam kung ano gusto niya, bago-bago ang gusto niya mangyari sa sarili niya, etc. Ang hirap niya paniwalaan kasi siya mismo sa sarili niya, hindi niya alam kung ano papaniwalaan niya sa sarili niya. Emotions mo for this person, I can see that kung aalis man or ika-cut off man itong person na to, okay lang. Kung lalo yung aalis itong person na to, kung maka-cut off siya, okay lang sa'yo. Pero hindi pa kasi masyadong mabait, kaya nga hinahabaan si pasensya. Diba? And pwedeng kung magkakaroon mo ng letting go or cut off, hindi para sa'yo manggaling yun, or hindi para ikaw ang gumawa ng action regarding mo, especially sa may mga karelasyon. You're holding on sa something, no? Like may pinangawakan ka dito sa person na to. Pwedeng hindi mo siya ma-let go because of natatakot kang mawalan or iwan, but deep inside, I can see that kaya mo. Ayan. You're just afraid of transformation, etc. So in the near future, the Justice card is here. Usaping career, may particular email or message tayo nakikita na pwedeng ma-receive mo, and this is good news, money. 10 of Pentacles, money, 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 money. Ang ganda. Collaborations, money, partnership, etc. This is something na hindi makakalain na mare-receive mo or ma-achieve mo. But then, eventually, sabi ko nga basta i-push mo lang yung sarili mo with the Knight of Wands. Yung iba sa inyo, you could be a risk taker. So, kahit hindi ko na sabihin sa'yo, talagang willing ka mag-take ng risk sa mga bagay-bagay. And I can see you taking the risk dito sa bagay na ito, which is pwedeng may kinalaman sa career, and pwedeng magdulot ng magandang ito in the future para sa'yo. Magandang outcome. Pagdating sa person na kakonect mo, this person will be stuck. Pero with the sun, nandun yung masaya siya sa kung ano man. Kumaga yung energy is that, lalo na yung iba, if this is a relationship, you will be stuck and this person will be stuck sa'yo. And with the Nine of Pentacles, yung pag-stuck naman is that pwede magdulot ng money or finances, success para sa'yo in the future. There's positivity. So yung person na to, may mga bagay ka lang na dapat intindihin sa kanya talaga. And since tinanggap mo na lang rin or inaccept mo na kung ano yung you could be dealing with someone who is isip bata with the Page of Wands, or kung magsalita siya, may times na ang hirap nitong taong ito na na intindihin, no? May mga katwiran siyang, ang gulo ng katwiran niya, and at the same time nagpapakita ng childlike spirit dito sa person na to, immaturity. So although ganon, no, nakita tayo dito ng positivity kasi yung iba sa inyo, hindi mag-workout ang relationship pag pareho kayong mature. May ganun may opposite attracts kung yung tinatawag na yung ganun. And eto, pwedeng magbigay ng, or mailabas na yung childlike spirit mo, or part of you is maybe, alam mo yun, hindi mo na mag-isip ng mga bagay na magpapa-stress sa'yo, at malaki ang may tutulong ng person na to para makawala ka dun sa mga bagay na yun. So thank you for watching, guys. I love you all, and bye-bye.